Totoo naman eh. You don't belong here. Mahirap ka na nga. Magnanakaw ka pa. Mataray na hiyaw ni Jill kay Clover na halos mapaluhod na lamang sa sahig habang nakikiusap na tigilan na ang ganoong pagmamaltrata sa kanya. Admit it! Magnanakaw kang bruha ka! Maluha-luha na si Clover habang paulit-ulit siyang umiiling. Hindi ho ako magnanakaw. Wala ho akong ninanakaw. Hindi ko ho magagawa iyon. Wika pa ni Clover at halos habulin ang hininga sa kaiiyak. Napangisi naman si Jill at nalapitan pa si Clover habang dinuduro ito. You are a pathetic liar. Muling baliw pa ni Jill, sabay din ang hintuturo sa ulo ni Clover. Magnanakaw ka, kaya dapat sa'yo patanggal at makulong. Dugtong pa ni Jill. Lalo namang kinabahan si Clover. Kung tatanggalin siya, ay wala na siya magagawa pa. Pero kung siya ay makukulong sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa, ay talaga namang para bang pagsasakluban na siya ng langit at lupa. Hindi ho ako nagnakaw. Please ho, huwag naman. Naluluha at nauutal na pakiusap ni Clover. Security, kunin niyo na yung babaeng yan at itapon na sa kulungan. Utos ni Jill sa mga security guard na nakaabang. Tatanggapin na sana ni Clover ang kanyang kapalaran nang sa gitna ng kaguluhan ay isang otorisadong boses ang tumawag sa atensyon ng lahat. That's enough! Utos ng isang lalaki. Dahil ano pang magulot ang lahat ng empleyado at lalong-lalo na sina Jill at Clover. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Rich, handsome man. Man of his words. Matatag na tindig. Seryoso ang aura. At talaga namang merong kabiga-biganing personalidad. Ganyan ko mailalarawan si Michael Tan na isang pangalan na talaga namang tanyag at kilala sa business world. Sa edad na 25, siya nang itinuturing na susunod na leader ng Treasures of Grace, isang kilalang jewelry company na itinatag ng kanyang pamilya. Ang kumpanya ay naging simbolo ng kagandahan, karangyaan at kasaysayan na siyang ipinangalan sa kanyang great-grandmother na si Grace. Na nagtakuyod naman ang kumpanya noon pa man. Ang bawat alahas na ginawa ng Treasures of Grace ay puno ng kahulugan at sining na nagbibigay ng prestihiyoso sa sino mang nagmamay-ari nito. Kauuwi lamang ni Michael mula sa Amerika kung saan siya nag-aral ng master's degree sa business management. Hindi lamang siya nag-aral, kundi naging pansamantalang tagapamahala rin ng international arm ng kanilang kumpanya. Dahilan upang mas tumagal siya doon kesa sa inaasahan. Ninanais niyang matutunan lahat ng aspeto ng negosyo bago niya hawakan ang kabuuang operasyon nito sa Pilipinas. Dahil kaunti na lamang ay siya ang opisyal na kikilalanin bilang susunod na tagapagmana at CEO ng Treasures of Grace. Wow, this is it. Balong ni Michael sa sarili habang inaanunsyo ang paglapag ng eroplano sa Maynila. Ilang taon din ang nakalipas mula nang huli niyang madama ang simoy ng hangin ng Maynila. Sa bawat hakbang ni Michael sa Ninoy Aquino International Airport, ramdam niyang bigat ng kanyang responsibilidad. Ngunit kasabay ng bigat na iyon ay ang matinding determinasyon na dalhin ang Treasures of Grace sa mas mataas na antas. Nakasuot siya ng simpleng white shirt at jeans, pero hindi may kakaila ang kanyang tindig at kagapuhan, na siya namang pumupukaw ng pansin ng mga tao sa paligid. Is he a model? Rinig pa niyang bulong-bulungan. Napailing na lamang si Michael dahil marahil ay nadala niya na ang tindig na siyang nakuha niya sa ilang taon na paninirahan sa Amerika. Sa paglabas ng airport, agad na sumalubong sa kanya ang kanyang mga magulang, sina Mr. Benjamin Tan at Mrs. Cecilia Tan. Sa kabila ng kanyang pagiging independent sa Amerika, dama pa rin niya ang pagmamahal at pagkalinga ng kanyang mga magulang. Lumapit si Mrs. Tan kay Michael at hindi na napigilan ng sarili na yakapin ang anak ng mahigpit. Michael, anak, namiss ka namin. Bulalas ang kanyang ina, may halong saya at luha sa mga mata.
Ngumiti naman si Michael at niyakap din ang kanyang ina. Namiss ko rin po kayo, Mom, Dad. Masaya ako na nandito na ulit ako. Ito ba naman ni Michael? Bihira lang din naman kasi kung bumisita sina Benjamin at Cecilia sa Amerika dahil may katandaan na rin ang mga ito. Handa ka na ba sa bagong kabanata ng buhay mo? You're in for a great responsibility, anak. Tanong naman ni Mr. Tan habang tinatapik ang balikat na anak. Opo, Dad. Gagawin ko ang lahat para mapanatili ang tagumpay ng Treasures of Grace. Hindi ko ipapahiya ang family natin, and I will continue to carry on your legacy with me. Sagot ni Michael na puno naman ng determinasyon. Sa gabing iyon, isang espesyal na hapunan ang inihanda ng kanyang mga magulang sa isang kilalang hotel na pagmamay-ari ng kanilang matagal ng business partner. Pagdating nila sa hotel, sinalubong sila ng manager na may malalim na paggalang sa kanila dahil sila nga ay nagmula sa pamilya Tan. Sa loob ng isang executive room, isang marangyang hapunan ang inihanda para sa kanila. Mula sa mga masasarap na pagkain hanggang sa mga mamahaling alak na ipinadala pa mula sa Europa. Habang nagaganap ang hapunan, hindi naman mapigilan ni Mr. Tan na ibahagi ang kanyang mga plano kay Michael. Anak, matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Nakita ko kung paano kang naghirap at nagtagumpay sa iyong pag-aaral at sa iyong trabaho sa Amerika. You did so great, even though you were alone. Kaya naman ngayon, handang-handa na akong ipasa sa iyo ang pamamahala ng Treasures of Grace. Gusto ko nang magretiro at tumira na lang sa private island natin sa Palawan kasama ng iyong ina. I think it's about time that we should rest and enjoy life. Hindi naman maiwasan ni Michael na mapangiti sa mga sinabi ng kanyang ama. Ngunit bago pa niya tuluyang tanggapin ang malaking responsibilidad, may nais siyang hilingin. Dad, Mom, maraming salamat po sa tiwala ninyo. Pero bago ko po tanggapin ang posisyon, may isa lang po sana akong request. It's kind of weird, but you will get it. Nagkatinginan naman ang kanyang mga magulang. Halatang nagtataka sa kung ano man ang naisilingin ni Michael. Weird? Request? Ano naman yun, anak? Tanong naman ni Mrs. Tan. Do you not want the position? Patuloy na tanong pa nito. Umiling naman si Michael. No, Mom, not that. What I mean is, gusto ko sana magsimula bilang isang administrative staff or intern, like the lowest position in the company. Gusto ko pong makita kung paano talaga gumagana ang kumpanya mula sa ibaba. Alam ko pong may tiwala na kayo sa akin, pero gusto ko pong makilala ang mga empleyado at maunawaan ang kanilang mga ginagawa bago ako tuluyang maging CEO. And perhaps, mauunawaan ko rin ang dynamics ng kumpanya. Paliwanag pa ni Michael. Napakunot naman ang noon ni Mr. Tan. Pero anak, CEO ka na. Hindi mo naman kailangang dumaan pa sa ganon. Pwede ka namang direktang pumasok bilang pinuno ng kumpanya. I know you like challenges, pero baka naman mahirapan ka pa sa ganon. Dad, alam ko pong maaaring kakaiba ang request ko. Weird as I said earlier, pero naniniwala po ako na mas magiging epektibo akong leader kung maiintindihan ko ang bawat aspeto ng kumpanya mula sa pinakapundasyon nito. At gusto ko pong makita kung paano magtrabaho ang bawat empleyado at paano sila nakikitungo sa isa't isa. Sa ganitong paraan, mas mapangangalagaan ko ang Treasures of Grace. I will be a great leader. Bagaman sila ay nagtataka sa kahilingan ng kanyang anak, pumayag na rin ang kanyang mga magulang. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan ka namin. Wika naman ni Mr. Tan. Pero mag-iingat ka, Michael. Alam namin kaya mo to, pero huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ang plano ay maging lihim na ordinaryong empleyado si Michael sa Treasures of Grace. Sa mata ng mga empleyado, si Mr. Tan pa rin ang CEO. Ngunit ang katotohanan ay si Michael nang magsisimula ng pamumuno sa lahat ng desisyon mula sa likod ng tabing. Ito ang kanyang paraan upang maunawaan ang buong operasyon ng kumpanya at makita ang mga bagay na maaaring hindi agad napapansin ng mga nasa itaas. Matapos ang masayang hapunan, nag-usap pa ng matagal ang pamilya Tan. Bawat isa ay puno ng pagmamahal at suporta para kay Michael, na ngayon naman ay nakahandang harapin ang mga bagong hamon.
Nang matapos ang gabi, umuwi na rin sila sa kanilang mansyon. Doon muna matutulog si Michael bago dumiretso sa kanyang penthouse. Pagdating sa bahay, dumiretso si Michael sa sala, kung saan naman naroon ang paborito niyang sofa. Naupo siya dito at sandaling tiningnan ang kabuuan ng kanyang tahanan. Isang malawak na mansyon na puno ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Sa bawat sulok ng bahay na yon, may mga kwento ng kanyang pamilya na nagpapatibay sa kanya upang maging sino siya ngayon. Hindi nga niya maiwasang mag-reminisce si Michael. Parang kailan lamang ay naho-homesick pa siya dahil matagal-tagal din siyang namamalagi sa Amerika. Ngayon ay nakabalik na rin siya sa wakas sa Pilipinas. Ang kaibahan lamang, meron na siyang isang malaking responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Habang nakaupo sa malambot na sofa, iniisip ni Michael ang mga susunod na mangyayari. At alam niyang hindi magiging madali ang kanilang piniling daan. Ang kanyang desisyon na magsimula sa pinakamababang posisyon sa kanilang kumpanya ay isang malaking hakbang. Ngunit naniniwala siyang ito ang tamang gawin. Gusto niyang patunayan na hindi lamang ang kanyang mga magulang, kundi sa kanyang sarili na kaya niyang pamunuan ng Treasures of Grace, hindi dahil siya ay tagapagmana, kundi dahil alam niya kung paano maging isang tunay na leader. Sa mga sandaling yon, nararamdaman ni Michael ang bigat ng responsibilidad na dala niya. Ngunit nagkasabay pa ng bigat na iyon ay ang excitement at determinasyon na ipakita ang kanyang kakayanan. This is it. This is the newest chapter of my life. Bulong niya sa sarili. Tapos ng pag-aaral. Hindi na to masters. Hindi na rin simpleng pagmamanage ng international arm. Ngayon, haharapin ko ng tunay na hamon ng negosyo at buhay. I am going to carry my family's name. Nakasandal si Michael sa sofa. Pinagmamasa ng chandelier na nagliliwanag sa ibabaw niya. Sa bawat kumikislap na ilaw, naaalala niya ang mga alahas na ginawa ng kanilang kumpanya. Mga alahas na nagdudulot ng ningning sa buhay ng mga tao. Sa kanyang isipan, handa na siya. Handa na siyang ipagpatuloy ang legacy ng kanyang pamilya at higit pa rito. Handa siyang gumawa ng sariling marka sa mundo ng negosyo. Ang gabi ay lumalim at si Michael ay nananatiling nakaupo, tahimik na nag-iisip. Alam niyang bukas ay sisimulan niya na ang kanyang plano, ang magpanggap bilang isang ordinaryong empleyado sa Treasures of Grace. Ito ang kanyang paraan upang matutunan ang lahat ng aspeto ng kumpanya at upang makita ang tunay na kalakaran sa loob ng dingding na dati tinitingala lamang niya mula sa malayo. Sa kanyang isipan, malinaw na malinaw ang kanyang layunin. Ang kanyang puso, puno siya ng determinasyon. Hindi na lamang siya tagapagmana. Siya ay magiging isang tunay na leader. Handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa pagsimula ng bagong kabanata ng kanyang buhay, handa na si Michael na harapin ang mundo. Bitbit ang pangarap ng Treasures of Grace at ang pangarap na patuloy na pangningningin ito sa hinaharap. Sa harap ng mataas at makintab na building ng Treasures of Grace, nakatayo naman si Clover Rivera, isang pilya at sweet na dalaga. Nasa 22 taong gulang na nagmula pa sa probinsya at nakikipagsapalaran ngayon sa Maynila. Tila kinakwestiyon ng sarili kung papasok pa ba siya sa araw na yon. Isa siyang administrative assistant sa isang kumpanyang puno ng kagandahan at karangyaan. Ngunit sa kabila ng magarang parangal ng kanilang kumpanya, ay wala siyang magawang dahilan upang magsaya. Wala siyang kaibigan doon. At madalas, binabaliwala siya ng mga kasamahan niya sa trabaho. Ramdam niya ang malamig na pakikitungo ng mga katrabaho, na tila ba isa siyang estranghero sa lugar na dapat sana ay kanyang pangalawang tahanan. Huminga naman siya ng malalim. Pinipilit na palakasin ako. Pilit na pinapalakas ang loob ko. Para sa pamilya, bulong niya sa sarili. Hinawakan ang strap ng kanyang bag na parang ito na nagbibigay sa kanya ng lakas. Wala siyang ibang pinaghawakan kundi ang pangarap niyang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Isang malalim na hinga pa bago niya ipinitik ang kanyang mga balikat at tuluyan ang pumasok sa gusali.
Pagdating niya sa opisina, bumati siya ng isang masiglang good morning sa mga kasamahan. Ngunit gaya ng nakagawian, ilang tango lamang isinukli sa kanya. At ang iba pa nga ay parang hindi naman siya nakita. Sanay na siya sa ganoong pagtanggap. Mula nung siya magsimula sa trabaho, hindi na naging magadaan ang loob ng mga katrabaho sa kanya. Marahil dahil siya nga ang pinakabata at wala pa siyang karangian sa buhay na ipinagmalaki ng iba. Isa pa, halatang halata sa kanyang simpleng damit at mahinang boses ang kanyang pagkukulang sa mga material na bagay na paborito ng karamihan. Ang mga kasamahan niya ay matagal na sa kumpanya at tila merong invisible na pader sa pagitan niya at mga ito. Ramdam niya ang layo ng loob ng mga tao sa kanya. Ngunit imbes na magalit o magtampo, natutunan niya nang tanggapin ang kanyang kalagayan. Wala siyang posisyon o kapangyarihan para ipaglaban ng sarili dahil siya naman na isa lamang ordinaryong empleyado rin na halos hindi pansinin. Sumapit ang tanghalian at tulad ng inaasahan, ang kasamahan ni Clover ay nagsimula ng magyayaan lumabas upang kumain ng mga mamahaling kainan sa business district kung saan matatagpuan ang kanilang kumpanya. Ang lugar na iyon ay puno ng mga restaurants na nagbebenta ng mga mamahaling pagkain. Perpekto para sa mga taong may kaya at may posisyon sa buhay. Hindi tulad ng ibang empleyado. Hindi siya nakakapagsabi ng, "Tara, kain tayo." Dahil alam niyang hindi siya kasali sa kanilang mundo. At miski alokan siyang sumama, ay hindi raw ginagawa ng mga ito. Sanay si Clover sa ganoong klaseng treatment. Habang iniwan siyang mag-isa, nagpunta naman si Clover sa cafeteria ng building. Ito lamang ang abot kayang lugar para sa kanya. Ngunit kahit doon nga, ang mga pagkain ay hindi pa rin pasok sa kanyang budget. Kaya naman tulad ng dati, inilabas niya ang kanyang Tupperware na naglalaman ng kanyang baon. Isang pirasong tuyo at ilang hiniwang kamatis. Ito ang nakayanan niyang ihanda. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Habang binubuksan niya ang kanyang baon, naramdaman naman ni Clover ang mga titig ng mga tao sa paligid. Hindi niya sinasadya, pero naamoy ng ibang empleyado ang tuyo. Dahilan upang magbulungan at magreklamo ang mga ito. Ang baho naman yan. Dapat doon ka na lang sa labas kumain kung ganyan ang baon mo. Reklamo ng isang kasamahan na mabilis namang sinang-ayunan ng iba pa. Diyos ko, magbabaon ka nga lang, ganyan pa. Napakabaho. Dagdag pa ng isa. Napahiya na nga si Clover at halos mangiyak-ngiyak na habang isinasara ang kanyang Tupperware. Wala siyang ibang magawa kundi tumayo at umalis. Dala-dala ang kanyang baon, pumunta siya sa utility room. Ang tanging lugar sa opisina na tila kayang magtago ng kanyang kalungkutan. Doon siya madalas magtungo kapag pakiramdam niya ay wala na siyang lugar sa opisina. Pagdating sa maliit na tahimik na silid, naupo siya sa isang sulok at muling binuksan ang kanyang Tupperware. Habang kumakain ng palihim, hindi naman maiwasan ni Clover ang magtanong sa sarili kung bakit gano'n na lamang ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Pare-pareho lang naman kaming mga empleyado Bulong niya. Pero bakit parang wala silang respeto sa akin? Tanong niya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ang pag-asa ni Clover. Alam niyang isang araw, hindi na siya magiging isang hamak na minimum wage earner lamang. Balang araw, makakakain din ako sa masasarap na restaurant na hindi ko inisip kung magkano ang presyo. Sabi niya sa sarili. Pilit na pinapalakas ang kanyang loob. Kaya mo yan, Clover. Ikaw pa ba? Matapos kumain, bumalik na si Clover sa trabaho. Sa kabila ng lahat ng nangyari, mahusay at masipag pa rin siya sa kanyang mga gawain. Walang makakapigil sa kanya na gawin ang mga trabaho niya ng maayos. Kahit pautusan siya ng mga kasamahan na tila walang respeto sa kanya, patuloy siyang sumusunod at gumagawa ng kanyang tungkulin nang walang reklamo. Dahil alam niyang ito ang magdadala sa kanya sa tagumpay balang araw. Nang sumapit ang uwian, nagdesisyon si Clover na dumaan muna sa palengke upang bumili ng ilang gulay. Gusto niya makakain ng masustansyang pagkain, lalo na't puro instant noodles at delata ang laman ng kanyang kusina sa mga nagdaang araw. Natanggap niya na ang kanyang paycheck, kaya naman kahit papaano ay may panggastos na siya. Ngunit kahit na, nanlumo pa rin siya sa presyo ng karne at isda. Mahal naman na ng lahat, bulong niya sa sarili. Nakakapanghinayang pero kesa naman magkasakit.
Bumili siya ng ilang gulay na sasahugan na lamang niya ng sardinas na nakuha naman niya sa kanyang budget. Alam niyang kailangan niyang maging praktikal kaya naman kahit gusto niyang magluho ng kaunti, mas pinili niya magtipid para sa kanyang pamilya. Pag-uwi sa kanyang maliit na apartment, agad na niluto ni Clover ang kanyang biniling gulay. Habang nagluluto, hindi niya naman maiwasang isipin ang kanyang mga kapatid at magulang. Matapos ihanda ang kanyang hapunan, nagtabi na rin siya ng baon para sa susunod na araw. Alam niyang sa utility room na naman siya kakain upang maiwasan ang pang-aalpasta ng mga tao dahil sa amoy ng kanyang baon. Pagkatapos kumain, inasikaso ni Clover ang paghahati ng kanyang sweldo. Pinakamalaking bahagi nito ang ipinadala niya sa kanyang pamilya. Sa natitirang pera, inilaan niya ito sa pambayad ng upa, kuryente, tubig at kaunting budget para sa pagkain. Wala na siyang natira para sa sarili niyang luho. Pero hindi na iyon mahalaga para sa kanya. Ang mahalaga ay natutulungan niya ang kanyang pamilya. Si Clover ay isang breadwinner sa kanilang pamilya. 6 silang magkakapatid at siya ang pangalawa sa mga yon. Ang panganay niyang kapatid na si Kuya Lando ay may sarili ng pamilya at hindi na kayang tumulong. Ang kanilang ama naman ay nagkaroon ng aksidente sa construction site at naipit ang paa sa makina, dahilan upang hindi na siya makapagtrabaho. Ang kanilang ina naman ay nagtatrabaho bilang staff sa health center at minsan rin tumatanggap ng labada para madagdagan ng kita. Dahil dito, si Clover na lamang ang bumabalikat ng halos lahat ng gastusin sa bahay, kasama ng mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid na nag-aaral pa. Bago matulog, tinawagan ni Clover ang kanyang pamilya. Ay nako, miss na miss ko na kayo, sabi niya habang sinusubukang itago ang kanyang pagod. Miss ka na rin namin, ate, sigaw ng isa pa niyang kapatid. Ate, pwede bang maganda tayo ng hamon sa Pasko? Namimiss ko na yun eh. Napangiti naman si Clover kahit alam niyang mahirap mag-ipon para sa ganoong luho. Promise, mag-iipon ako para makapaghanda tayo ng masarap, sagot niya. Puno naman ng determinasyon. Ingat ka riyan, ate, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, paalala ng kanyang ina. Alam na alam ang hirap na dinaranas ng kanyang anak. Opo naman, ma. Pero sige na ho, tatawag na lang ulit ako. Gabi na rin naman, magpahinga na po kayo, sabi ni Clover bago nila tuluyang ibinaba ang tawag. Matapos ang mahabang araw, ipinikit na ni Clover ang kanyang mga mata. Ngunit bago tuluyang matulog, nagdasal muna siya. Humiling ng lakas at gabay para sa susunod na mga araw. Sa kanyang puso, alam niyang mahirap ang kanyang sitwasyon, ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa. Naniniwala siyang darating ang araw na makakaraos din sila, na magiging maayos din ang lahat para sa kanila. At habang dahan-dahan siyang dinadala ng antok, isang pangarap ang bumuo sa kanyang isipan. Isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanya at sa kanyang pamilya. Isang umaga ay nagsimula na sa kanyang trabaho si Clover. Nakaupo siya sa kanyang cubicle, tahimik na inaayos ang sangkatutak na papeles na nakatambak sa kanyang mesa. Sanay na siya sa ganitong uri ng gawain, ang araw-araw na pag-overtime at overwork pagkatapos sa mga ulat, at pagbibigay serbisyo sa mga mas mataas na posisyon. Walang reklamo dahil alam niyang ito ang kanyang responsibilidad. Subalit sa kabila ng kanyang dedikasyon, patuloy pa rin ang pakiramdam ng pag-iisa, lalo na't malayo siya sa pamilya at wala siyang kanlungan doon. Pero baliwala iyon kay Clover dahil kailangan talaga niyang magsipag at mag-focus sa pagtatrabaho. Habang abala sa kanyang trabaho, narinig niyang nagbubulungan ng mga kapwa-empleyado sa kanilang floor. Napalingon siya sa direksyon ng mga bulungan at nakita ang isang pamilyar na senaryo. Isang bagong intern ang ina-usher ng HR. Si Clover, dala ng kanyang likas na curiosity ay hindi naman napigilang mapatingin. Hindi siya nagulat sa pagdating ng bagong intern. Karaniwan na ito sa kanilang kumpanya. Ngunit nang mapatingin siya ng mabuti, napansin niya ang kakaiba ang aura ng bagong dating na lalaki. Iniharap ng HR officer ang lalaki sa kanilang lahat. Everyone, meet Michael. He is the new intern. He will be assisting everyone who needs help around the office. Pagkatapos ng anunsyo, tinuro ng HR ang bakanteng mesa katabi ng kay Clover at doon ay pinaupo si Michael. Agad na nagkaroon ng mas malakas na bulungan mula sa mga empleyado.
Si Clover ang makakatabi ni Michael at hindi naman mapigilan ng ibang mag-isip ng kung ano-ano tungkol dito. Ngumiti si Michael kay Clover na bagaman nahihiya ay tumango lamang bilang sagot. Sa isip ni Clover, baka tulad ng ibang empleyado, mamaliitin din siya ni Michael. Hindi na bago sa kanya ang ganong uri ng reaksyon, lalo na kapag nalaman ng mga tao na ang kanyang simpleng pamumuhay. Ngunit sa halip na magpakita ng yabang o distansya, si Michael ay nagpakita ng kabaitan. Sa bawat oras na may concern siya, kay Clover siya nagtatanong. Ito ay isang bagay na hindi sanay si Clover. Ngunit nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa na baka sa pagkakataong ito, iba si Michael. Na baka pwede niya itong maging kaibigan. Dumating ang punto na si Michael ay nagsimulang makatanggap ng mga gawain mula sa manager na naka-assign sa kanilang floor. Inuutusan siya ng kung ano-ano mula sa pag-ayos ng mga dokumento hanggang sa paghahatid ng mga mensahe sa ibang departamento. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagkakataon na magtanong si Michael kay Clover. Ganun ba talaga dito? Parang puro utos lang inaabot sa atin. Kahit hindi naman talaga natin work. Tumango si Clover sabay ngiti at sagot. Oo, normal lang yan dito. Dati ako lang inuutusan nila, ngayon at least may kahati na ako sa trabaho. Biniro pa niya si Michael na ikinatawa naman ng binata. Michael nga pala. Pagpapakilala ni Michael habang inaabot ang kamay kay Clover. Nice to meet you. Ikaw baka kapag nakipagkamay ka sa akin, magka-germs pa mga kamay mo. Biro ni Clover. May bitaw ng mahina, ngunit mapanuksong ngiti. Kumunot naman ang mga noo ni Michael sa narinig at nagtatakang sumagot. Bakit naman? Napabuntong hininga si Clover. Tila may halong lungkot sa kanyang boses. Tsapuera lang ako dito sa company. Maraming may ayaw sa akin. Parang hindi nila ako kasama sa mundo nila kaya naiintindihan ko kung pati ikaw ay ayaw sa akin. Bago pa man makasagot si Michael, tinawag na ng manager ang kanyang atensyon at muli siyang inutusan. Si Clover naman patuloy na abala sa mga trabaho na iniwan sa kanya ng mga kasamahan. Ang oras ay dumaan ng mabilis at hindi nila namalayan ang oras ng tanghalian. Napansin ni Clover na hindi pa tumitigil sa pagtatrabaho si Michael. Hindi ka ba kakain? Tanong ni Clover na may halong pag-aalala. Tatapusin ko lang to. Sagot naman ni Michael habang patuloy na tinatapos ang kanyang ginagawa. Ngunit matapos niyang mapansin na papunta na si Clover sa cafeteria, nagtanong siya. Kakain ka na ba? Oo, simpleng sagot naman ni Clover. Sa puntong yon, minadali na ni Michael ang kanyang trabaho upang samahan si Clover. Sa cafeteria tayo? Tanong naman ni Michael. Mabilis na umiling si Clover. Hindi ako kumakain dun Sagot niya na may halong pag-aalangan. Nagtataka naman si Michael at bagyang napakunot ang noo. Ha? Saan ka kumakain? Hindi ba't sa cafeteria ka dapat kumain? Naisip ni Clover na baka pagtawanan siya ni Michael kapag nalaman nito na sa utility room siya kumakain. Wala na siyang ibang maisip na sagot kaya sinabi niya, sige na nga, sa cafeteria na lang tayo. Swerte nila dahil may isang empleyado ang nag-birthday at nilibre ang karamihan sa labas kaya halos walang tao sa cafeteria. Mga empleyado mula sa ibang floor lamang naroon kaya naman hindi nila kailangang mag-alala na mapansin. Nang binuksan na ni Clover ang kanyang baon, agad namang napansin ni Michael ang kakaibang luto ng sardinas ni Clover. Ngumiti si Clover. Inaalok si Michael ng isang bahagi ng kanyang baon. Ngunit napaisip siya na baka mayaman si Michael at hindi sanay sa simpleng pagkain. Ngunit laking gulat ni Clover nang tawanan lamang ito ni Michael. Hindi pa ako nakakakain ng sardinas, sabi ni Michael. Allergic kasi ang mama ko kaya bihira kaming mag-imbak ng ganoon sa bahay. Pagsisinungaling na lang ni Michael, sapagkat ayaw niyang malaman ni Clover ang totoo. Hindi nga siya sanay sa ganoong uri ng pagkain, ngunit higit pa rito, gusto niyang maging totoo sa kanya si Clover. Hindi ba? Tanong ni Clover. Tila nag-aalangan pa kung seryoso si Michael o hindi. Ngunit napansin niya ang kabaitan at kasimplihan sa mga mata ng binata. Kaya naman ibinahagi niya ang kanyang luto. Sige na, tikman mo, masarap yan, promise. Nakangiting wika pa ni Clover. Nagdalawang isip naman si Michael.
Ngunit sa huli, kinuha niyang inaalok na pagkain ni Clover. Sige na nga, sabi niya habang nilalagay isang piraso ng sardinas sa kanyang plato. Nagulat naman siya sa lasa. Hindi niya inaasahan na magiging ganong kasarap ang simpleng pagkain. Sarap nga, sabi niya, tila ba nagulat pa sa kanyang natuklasan. Habang kumakain ay nagkwentuhan sila ni Clover. Marami silang napag-usapan tungkol sa trabaho, sa kumpanya at sa mga pangarap nila sa buhay. Sa bawat saglit na lumilipas, pakiramdam ni Clover ay nagkakaroon siya ng kaibigan. Sa wakas, isang tao na hindi siya minamaliit at hindi siya titingnan bilang isang kakaiba sa kanilang mundo. Salamat sabi ni Clover na matapos ang kanilang pagkain. Sa totoo lang, hindi ako sanay na may kasama sa lunch. Lalo na yung kagaya mo. Kagaya ko? Tanong ni Michael, tila naguguluhan. Yung mabait, sagot ni Clover, habang pinipilit ang isang ngiti. Dito kasi bihira ang may gusto at mabait sa akin. Nagbiro naman si Michael. Nako, sanay na ako sa ganyan at masipag na katrabaho kaya kung okay lang sa'yo, pwede ba tayo maging friends? Tila ba biglang nagdiwanag ang mundo ni Clover? Oo naman, sagot niya. May halang saya na sa kanyang tinig. Sa wakas, hindi na siya mag-isa sa mundong tila hindi tumatanggap sa kanya. Ngayon, meron na siyang kaibigan. Isang bagong simula para kay Clover sa kanyang buhay sa kumpanya. Simula nung araw na yon, masayang pumapasok si Clover sa trabaho. Hindi man nawawala sa kanyang problema, alam niyang may isang tao sa opisina na handang makinig at samahan siya. Si Michael, ang lalaking mukhang simpleng intern lamang, ngunit nagdala ng liwanag sa madilim niyang mundo. Sa harap ng tambak na trabaho at mga pagsubok, ang pagkakaibigan nilang dalawa ang naging sandigan ni Clover upang magpatuloy sa araw-araw na hamon ng buhay. Sa wakas, ay mistulang nagkaroon na ng kakampi si Clover. Patuloy ang mga araw sa opisina at parang wala namang nagbago sa pang-araw-araw na gawain ni Clover at Michael. Magkasama pa rin sila sa trabaho. Si Michael na laging nagtatanong sa mga nangyayari sa paligid at si Clover naman na laging handang sumagot. Kahit pa simpleng tanong o malalim na pag-uusap ang kailangan. Sa kabila ng kanilang pagiging magkaibigan, nananatiling maingat si Michael, laging mapagmasid sa kilos at gawin ng mga empleyado. Habang tumatagal, hindi naman maiwasan ni Michael na mapansin ang hindi kanais-nais na trato ng mga empleyado kay Clover. Sa bawat araw na nagdaraan, nagiging mas malinaw sa kanya ang pagmamaliit ng mga ito kay Clover. Makikita ni Michael kung paanong itinutulak ng mga ito si Clover sa mga gawaing hindi naman niya obligasyon at kung paano silang tumatawa sa likod ng dalaga tuwing may pagkakataon. Para kay Michael, nakakasakit makita ang ganitong pagtrato. Lalo na't alam niyang si Clover ay isang taong mabait, masipag at laging nagbibigay ng buong lakas, sipag at dedikasyon sa trabaho. Bukod sa mga empleyado, napansin din ni Michael ang ilang executives ng kumpanya. Halos lahat ng mga ito ay mayayabang, palalo, at tila ba masyadong mataas ang tingin sa kanilang sarili. Nakakadismaya. Iniisip ni Michael kung bakit ganito ang naging kultura sa loob ng kumpanya. Naaalala niya ang mga araw na bago siya pumasok bilang intern, kung saan ang impresyon niya sa kumpanya ay isang lugar na may mataas na moralidad at respeto sa bawat isa. Subalit, ang totoo pala ay malayo sa ideal ang imahe na iyon. Sa halip na magsalita, nagpa siya si Michael na magpanggap pa rin upang mas lalo niyang maipakita ang kanyang pagiging mahiyain at mahirap. Nagsimula siya magpalipas ng gabi sa utility room ng kumpanya. Doon siya naglatag ng sleeping bag at tuwing may pagkakataon natutulog siya roon. Palihim na nakikinig sa mga chismisa ng mga empleyado. Mula sa utility room, nadidinig niya ang halos lahat ng mga bulong-bulungan ng mga empleyado tungkol sa kanilang mga kasamahan. Pati na rin ang mga masasamang salitang binitawan nila laban kay Clover. Isang hapon habang tahimik na nagmamasid si Michael, narinig niya mga empleyado na nag-uusap sa labas ng utility room. Alam mo ba si Clover? Grabe, kawawa naman. Pero sa totoo lang, parang wala naman siyang lugar dito, no? Sobrang simple ng babaeng yun, hindi bagay sa level natin. Natawa pang isa sa kanila. Sabay sabi ng, oo nga, ang babaw pa ng pangarap.
Hanggang doon na lang ba siya? Ano ko no, hindi na aangat yan. Ewan ko nga bakit natanggap pa dito yan hindi naman bilong. Habang patuloy sa pakikinig, unti-unti niyang napagtatanto kung gaano kalalim ang pagmamaliit ng mga empleyado kay Clover. Lahat na lang ng masasakit na salita ay tila binitawan ng walang pag-aalinlangan. Na para bang si Clover ay wala ng karapatan para mangarap ng mas mataas. Sa bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig, nagiging mas malinaw kay Michael ang kakulangan ng malasakit ng mga empleyado sa kanilang kapwa. Gising si Michael sa mapait na katotohanan ito, na hindi lang si Clover ang minamaliit, kundi pati na rin ang mga pangarap at ambisyon ng lahat ng mga taong kagaya niya. Kahit pa nagpapanggap lamang siya, nakaramdam siya ng galit at pagkabigo. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para na rin sa mga tao na tila nawala na ng respeto sa kanilang kapwa. Dumating ang araw ng day off ni Michael at sa halip na umuwi, nananatili siya sa utility room. 12:00 na ng tanghali ngunit hindi pa rin siya umaalis sa kanyang pwesto. Naisipan niyang manatili roon upang patuloy na magmasid at makinig sa mga nagaganap sa opisina. Ang utility room ang naging kanyang home base at isang lugar kung saan siya nagkukuble upang matutunan ang mga lihim ng kumpanya. Samantala, si Clover naman tulad ng dati ay naghahanda ng kanyang simpleng tanghalian. Sa araw na iyon, pritong isda at bagoong ang kanyang baon. Isang ulam na alam niyang mabibigay ng mabahong amoy sa cafeteria. Kaya naman tulad ng nakasanayan, nagtungo ulit siya sa utility room upang doon mananghalian. Ngunit sa kanyang paglapit sa pinto, napansin niyang tila may tao sa loob. Kinabahan si Clover baka may ibang gumagamit ng utility room o kaya naman ay baka may nakakita sa kanya at ipinag-utos na ipasara na ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at laking gulat niya nang bumuhad sa kanya si Michael, nakaupo at abala sa pagtitiklop ng kanyang sleeping bag. Michael? Halos pabulong na tanong ni Clover, halatang nagulat. Dito ka ba natutulog? Nahihiya naman si Michael at hindi makatingin ng diretso kay Clover. Oo, simpleng sagot niya. Wala kasi akong matuluyan at mahal ang upa sa mga apartment dito malapit. Pagsisinungaling niya. Nagulat naman si Clover sa sinabi ni Michael. Hindi niya inaasahan na ang isang taong katulad ni Michael na akala niya may kaya sa buhay ay wala palang matutuluyan. Napansin ni Clover ang pagkailang ni Michael kaya naman sa halip na magtanong pa ng maraming bagay, nag-alok na lang siya ng tulong. Alam mo, simula ni Clover, kung wala ka talaga matutuluyan, pwede ka namang tumuloy muna sa apartment ko. Maliit na yon pero mas maayos kesa rito. Si Michael, bagaman nag-aalangan, ay tinanggap ang alok ni Clover. Ayaw niyang tanggihan ito dahil baka magduda daw si Clover sa kanyang pagpapanggap. Ang kanyang posisyon bilang CEO ay isang lihim na itinatago niya upang makita kung paano nga ba ang tunay na kalakaran sa kanilang opisina. Bagay na natutuklasan niya na ngayon. Magkasabay silang naglakad palabas ng opisina pagkatapos ng trabaho. Dumaan sila sa likod na daan upang hindi makita ng ibang empleyado na galing sila sa utility room. Tahimik lamang silang dalawa. Bawat isa ay abala sa kanilang sariling iniisip. Hanggang sa makarating na sila sa apartment ni Clover. Pagdating nila roon, mas lalong nalaman ni Michael ang hirap na pinagdaanan ni Clover. Ang apartment ay maliit na studio unit. Tapos walang espasyo para sa dalawa. Ang paligid ay mukhang squatters area. Siksikan ng mga kabahayan at kapansin-pansin ang makikitid na daanan at ang tila walang katapusang ingay mula sa mga kapitbahay. Pagpasok nila, mabilis na inayos ni Clover ang mga gamit sa loob ng apartment. Ipinakita niya kay Michael ang maliit na mesa kung saan sila pwedeng kumain. Ang simpleng kala na ginagamit niya sa pagluluto at ang maliit na kama na halos kasya lang para sa ibang tao. Pasensya na ha, maliit lang talaga tong lugar ko Nahihiyang sabi pa ni Clover habang inaayos ang kanyang mga gamit upang makagawa ng kaunting espasyo para kay Michael. Pero pwede kang matulog dito sa sahig. Meron pa akong extra na banig o di naman kaya gamitin mo na lang ang sleeping bag mo. Nang tingnan ni Michael ang paligid, nakita niyang simpleng kasangkapan, ang luma at manipis na kortina at ang ilang mga gamit na halatang second hand lamang. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ni Michael ang kalinisan at kaayusan ng lugar.
Maliit man, halatang inaalagaan ito ni Clover ng mabuti. Pasensya na at hindi ako makakapagkain ng bonggang dinner. Nakangiting sabi naman ni Clover habang naghahanda ng kanilang hapunan. Pritong isda lang ulit ito at kaunting gulay na niluto ko kanina. Habang nakaupo naman si Michael sa maliit na mesa, pinagmasdan niya si Clover habang naghahanda ito ng pagkain. Napansin niya naman kung gaanong kagaan ang kilos ni Clover na tila walang reklamo kahit pa tila pasan niya ang mundo. Inayos ni Clover ang plato. Siniguradong malinis ang lahat bago niya inihain ang pagkain. Sa kabila ng hirap ng buhay, makikita ang pagiging masipag at matyaga ni Clover. Isang katangiang lalong nagpahanga kay Michael. Habang kumakain sila, tahimik lamang si Michael. Iniisip niya kung gaano bang kahirap ang buhay na dinaranas ni Clover. Salamat, sabi pa ni Michael pagkatapos niyang tikman ng pagkain. Ang sarap nito ah. Nakangiti lang si Clover. Wala yon, sana nagustuhan mo. Wala na akong ibang maihahanda pero sana makaraos tayo. Habang pinagmamasdan ni Michael ang maliit na apartment at ang hirap na tila tinitiis ni Clover araw-araw, hindi niya naman maiwasang makaramdam ng awa at paghanga. Sa kabila ng lahat, hindi naman iniinda ni Clover ang hirap ng buhay. Masaya pa rin siyang nakakapagbigay ng tulong sa iba, kahit pa siya mismo ay nahihirapan na din. Sa gabing yon, habang nakahiga na si Michael sa panig na inihanda ni Clover, hindi niya maiwasang mapaisip. Sa likod ng kanyang pagpapanggap, nakita niya ang tunay na mukha ng kumpanya, ang mga empleyadong walang malasakit at ang kultura ng pagmamaliit na tila ba normal na sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, natagpuan niya si Clover, isang simpleng babae na nagbigay sa kanya ng pag-asa na may mga tao pa rin na may mabuting kalooban sa kabila ng lahat. Bagaman lihim pa rin ang kanyang tunay na pagkatao, alam naman ni Michael na hindi na magtatagal at kailangan niya magdesisyon. Paano niya ipapakilala at ipapakita sa lahat ang tunay niyang layunin? Paano niya tutulungan si Clover na maging masaya at matagumpay? Ang hindi sinisira ang tiwala at pagkakaibigan na nabuo sa pagitan nila. Ito ang mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Ngunit isang bagay lamang ang malinaw. Hindi niya hahayaang masaktan pa si Clover sa kahit anong paraan. Naging mas komplikado ang mga araw ni Clover sa opisina habang patuloy naman siyang nagtatrabaho ng maayos. Tila mas lalo naman siyang naging target ng mga empleyado sa bawat hakbang na gawin niya. Laging may nakakakita ng mali, laging may nagkokomento ng hindi maganda. Isang umaga habang abala si Clover sa pag-ayos ng mga papeles, bigla na lang sumulpot si Lisa, isa sa mga senior employees. Clover, ano ba yan? Parang wala kang pinag-aralan. Tinan mo nga itong ginawa mo, ang daming mali. Malakas sa sigaw ni Lisa. Habang inilapag naman sa mesa ni Clover ang isang pile ng documents na binigyan niya ng red marks. Napatigil naman si Clover sa kanyang ginagawa. Halatang nasasaktan sa sinabi ni Lisa. Alam niyang ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya para magawa ang task na yun ng tama pero para bang wala siyang nagawang tama sa paningin ng iba. Hindi ka ba natututo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mong trabaho mo? Dagdag pa ni Lisa. Habang nagbabato ng mga masasakit na salita. Sa hindi namang kalayuan ay nakikinig si Michael habang tahimik na nagmamasid. Alam niyang wala namang mali sa ginawa ni Clover. Sa katunayan, nakita pa nga niya na maayos sa tamang pagkakagawa nito sa mga documents. Ngunit sa harap ng lahat, tahimik lamang si Michael. Pinapanood ang bawat pangyayari. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad si Clover papunta sa photocopying machine, nakabunggo siya ni Karen, isa pang empleyado. Ay, sorry Clover ah. Mapanuyang sabi ni Karen at talatang may pailalim ng ngiti sa kanyang mga labi. Bakit ba ang clumsy mo? Hindi ka ba marunong umiwas? Nako, baka masaktan ka pa niyan. Sabat pa ni Ashley, isang kasama ni Karen. Sabay tawa. Baka magreklamo ka pa. Di ba sanay ka naman na sa ganito? Wala namang magawa si Clover kundi ngumiti na lamang at magpatuloy sa kanyang trabaho. Kahit pa nakaramdam siya ng sakit at awa sa sarili, pinilit niyang maging matatag. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas ng loob, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng sitwasyon.
na para bang siya lang ang palagi nasa ilalim ng paa ng lahat. Minsan habang abala si Clover sa kanyang mesa, nilapitan siya ni George, ang kanilang manager. Clover, ano ba tong report na to? Hindi ko maintindihan ang mga nilagay mo rito. Parang ginulo mo lang lalo yata. Nakita naman ni Michael ang tensyon mula sa kanyang pwesto. Nakita niya kung paanong nagsikap si Clover na maging maayos sa bawat aspeto ng kanyang trabaho. Ngunit parang lagi na lang may mali sa paningin ng iba. Sa mata ng CEO. Alam niyang maling-mali ang nagiging pagtrato ng mga employees kay Clover. Pero, kailangan muna niyang magmasid lalo. Habang binubulyawan ni George si Clover, tahimik na inilabas si Michael ang kanyang telepono at nag-record ng video. Hindi niya kayang makita ang paghihirap na nararanasan ni Clover nang wala siyang ginagawa. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang kahit pa sa lihim na paraan. Hindi nagtagal, narinig ng buong floor ang pagputok ng galit ni George. Hindi ka ba natututo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin ang trabaho mo? Dapat magpasalamat ka pa nga't nandito ka pa. Kasi kung hindi lang ako masusunod, matagal na kitang pinaalis. Napaiyak na lang si Clover sa narinig. Hindi niya na napigilang mapaiyak, pero pinilit niyang pigilan ang kanyang luha. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan, kahit paramdam niya ang sobrang sakit ng mga salita ni George. Samantalang si Michael, tahimik lamang ngunit galit na galit sa kanyang naririnig. Lihim niyang sinisiguradong nare-record ang lahat, habang sinisiguro ng walang makapansin sa kanya. Nang makaalis si George, nilapitan ni Katrina si Clover, kasamang ilang mga iba pang empleyado. Hala Clover, ba't ka umiiyak? Hindi mo ba kayang tanggapin ang mga sinabi ni George? Tama lang naman lahat ng sinabi niya. Oo nga, dagdag pa ng isa. Hindi ka ba marunong mag-move on? Kung ganito ka lang ng ganito, paano ka uunlad? Habang sinasabi nila iyon, si Michael ay nagdesisyong gumawa ng hakbang. Sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang tulungan si Clover, ngunit alam din niyang hindi pa siya maaaring magpakilala ng totoo. Kaya naman sa tahimik na paraan, nagsimulang mag-post si Michael ng mga video tungkol sa isang anonymous account. Ipinapakita ang mga mapang-abusong pagtrato kay Clover. Hindi nagtagal ay kumalat ang mga video sa social media. Unti-unting napapansin ng mga tao sa kumpanya ang mga posts na ito. Hindi nila alam kung sino ang nag-upload, ngunit alam nilang galing ito sa loob ng kanilang opisina. Nagkaroon ng bulong-bulungan at nagsimula silang mag-isip kung sino nga ba ang nasa likod ng mga video. Ang mga empleyadong dati walang pakundangan sa pang-aapi kay Clover ay nagsimulang maghinay-hinay. Hindi na sila kasing lakas ng loob tulad ng dati, lalo pat alam nilang may nagmamatsyag sa kanilang mga kilos. Habang tahimik na gumagalaw si Michael sa likod ng eksena, unti-unting bumabalik ang dignidad ni Clover, kahit pa hindi niya alam na may nagtatanggol sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga lihim na aksyon, naramdaman pa rin ni Michael ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi sapat ang kanyang ginagawa, na ang mga simpleng video at posts ay hindi pag-aalis ng hirap na dinaranas ni Clover araw-araw. Ngunit alam din niyang kailangan niyang magpatuloy, kahit palihim, upang matulungan si Clover at nabigyan ito ng pagkakataong muling makabangon. Habang patuloy na umaayon ang pangyayari, isang araw ay muling lumapit si George kay Clover. Ngayon ay mas tahimik na at mas maingat. Hindi na siya kasing tapang katulad ng dati. Marahil dahil alam niyang may nagmamasid. Clover, nagsimula si George. Ayos bang mga bagong tasks na binigay ko sa'yo? Kailangan kasi nating tapusin yan agad eh. Nakatitig lang si Clover sa kanya. Iniisip kung bakit biglang nagbagong ihip ng hangin. Naramdaman niyang mga may nangyayari sa paligid. Ngunit hindi niya lubos maisip kung ano iyon. Ngunit kahit na hindi niya alam ang dahilan, ramdam niya ang bahagyang kaluwagan sa kanyang puso. Sa likod ng lahat ng to, si Michael ay tahimik lang na nagmamasid. Alam niyang malapit nang magbunga ang kanyang mga lihim na hakbang. At kahit na lihim ang kanyang pagtatanggol, naging masaya siya sa bawat oras na nakikita niyang nagiging mas maayos ang sitwasyon ni Clover kahit pa sa maliit na paraan lamang. Sa mga sumunod na araw, si Clover ay nagiging mas matatag. Alam niyang marami pa siyang haharapin, ngunit alam din niyang hindi na siya nag-iisa.
May mga tao sa paligid na tahimik na nagmamalasakit kahit pa hindi niya ito direkta nakikita. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang kanyang tiwala sa sarili. Isang tiwalang matagal nang pinagdududahan ngunit ngayon ay muling nabubuo. Habang patuloy ang kanyang laban, hindi niya naman alam na nasa likod ng kanyang bawat hakbang, isang lihim na tagapagtanggol ang laging naroon. Handang gawin ang lahat upang siguraduhin siya ay hindi na muling maaapi at maituturing na masama. Dumating ang araw ng malaking event sa kumpanya, ang kanilang anniversary na i-host sa isang ballroom sa basement ng building. Hindi pangkaraniwan ang lugar na ito dahil ito ay napakasosyal at ginagamit lang sa mga espesyal na okasyon. Napapalamutian ito ng mga eleganteng chandeliers. At may mga pinalamutian pa ng mga puting kortina ang bawat gilid. Ang sahig ay makintab na marmol at mayroong isang grand staircase na bumababa patungo sa main floor na tila ba isang eksena sa isang fairy tale. Sa mga araw bago ang event, nag-uusap ang mga empleyado tungkol sa engranding party na ito, habang ang iba ay abala sa paghahanda ng kanilang mga susuotin at nagpaplano kung paanong magiging bida sa gabing iyon. Si Clover naman ay tahimik lamang na nagtatrabaho sa kanyang mesa. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung paano siyang makakadalo sa ganitong sosyal na pagtitipon. Wala siyang pambili ng bagong damit at ang suot niyang mga damit sa araw-araw ay malayo sa inaasahang kasuotan para sa ganitong klase ng event. Nakita naman ni Michael ang pagkabalisa sa mukha ni Clover at lumapit siya upang magtanong. Clover, pupunta ka ba sa party? Napabuntong hininga naman si Clover bago sumagot. Ay, hindi pa ako sigurado, Michael. Wala naman akong maisusuot na akma para sa ganitong event. Baka magpunta na lang ako sa ukay pero kahit doon, hindi ko alam kung may makikita ba akong okay eh. Nagtaas naman ng kilay si Michael. Tila nagtataka. Ukay? Ano yun? Napatawa pa si Clover sa kanyang sinabi. Ikaw lang mahirap na walang alam sa ukay. Siguro hindi ka talaga familiar, no? Baka kasi sa ibang lugar ka lumaki? Biro niya pa. Hindi alam na masyado na siyang malapit sa katotohanan. Sa loob ni Michael, nagkaroon siya ng kaba dahil sa kanyang secret identity bilang CEO ng kumpanya. Pero tinago niya ito sa likod ng kanyang mga ngiti. Sa mga sumunod na araw, sumahod na nga si Michael bilang intern. Ipinakita niya nakabili siya ng isang simpleng polo para sa event. Totoo, nagdesisyon na rin siyang lumipat mula sa apartment ni Clover. Alam niyang masyado nang masikip para sa kanilang dalawa kaya naman bumalik na siya sa kanyang penthouse, palihim at wala nakakaalam. Hindi na rin siya nakakatulog sa utility room dahil hindi na talaga siya sanay sa ganitong uri ng pamumuhay. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagpapanggap. Nang dumating na ang araw ng event, hindi pa rin makapagdesisyon si Clover kung ano nga ba ang isusuot niya. Habang siya naman ay nag-aayos ng kanyang mga gamit sa mesa, iniisip niya ang posibilidad na hindi na lang siya dumalo kahit na may bahagi sa kanyang puso na nais makita kung paano magaganap ang engrandeng selebrasyon. Ngunit sa araw mismo ng event, may dumating na parcel para kay Clover. Anonymous ang nagpadala. At sa sinabi ng note na iyon, ang isusuot niya daw ito sa party. Sa loob ng parcel ay may isang eleganteng dress. Simple pero napaka-elegante. Perpekto para sa okasyon. Ang damit ay kulay asul na parang langit, na may detalye pa ng maliit na perlas sa neckline, na para bang may mga bituin sa gabi. Ang tela ay parang umaagos na tubig sa kanyang balat, at ang disenyo ay tamang-tama para sa kanyang payat na pangangatawan. Hindi naman mapigilan ni Clover ang kanyang pagtataka, ngunit higit sa lahat, mas lamang ang kilig na nararamdaman niya. Isinuot niya ang dress at habang tinitingnan ng sarili sa salamin, hindi niya maiwasang mapangiti. Pagdating sa event, lumingaling nga si Clover. Naghahanap ng kilalang muka. Ramdam niya ang mga titig ng mga tao sa kanya habang dahan-dahan siyang naglakad papasok sa ballroom. Laking gulat ng mga malditang empleyado nang makita siya. Ha? Paano niya na-afford yan? Nako, baka nagpapabayad na siya. Bulong pa ng isa. Siguro ninakaw niya yan o di kaya ay nakapanggansyo ng tao. Sabat pa ng isa, sabay tawa. Tila ba hindi nila matanggap na ang simpleng si Clover ay biglang naging prinsesa sa gabing iyon. Narinig lahat ito ni Michael
At sa kabila ng kanyang pagpapanggap, hindi niya naman kayang tiisin ang pambabastos kay Clover. Tigilan niyo na nga si Clover, malakas niyang sabi. Wala kayong karapatang husgahan siya ng ganyan. Ngunit tinawanan lang din siya ng mga empleyado. Ikaw? Seryoso ka ba? Intern ka lang ano? Huwag kang masyadong makapalang mukha dyan. Sagot pa ni Julio na nagpakawala ng mapanlait ng ngiti. Nahiya tuloy si Clover at bumalik na sa kanyang sulok kasama si Michael. Pakiramdam niya ay lalong naging mahirap ang sitwasyon para kay Michael. Nadadamay na ito sa pagkaayaw ng mga tao sa kanya. Pasensya ka na Michael ha, malungkot na sabi ni Clover. Hindi ko naman gustong madamay ka sa pagkaayaw nila sa akin eh. Ngumiti naman si Michael at tinapik si Clover sa balikat. Ano ka ba, huwag mong intindihin yung mga sinabi nila. Alam mo, huwag mong pakinggan ng mga tao nagsasabing hindi ka maganda kasi you look beautiful tonight. Nagulat naman si Clover sa sinabi ni Michael. Aramdam niya ang kilig sa bawat salita nito. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Nakaramdam siya ng butterfly sa kanyang tiyan. At sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa gabing yon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Habang nagsisimula ang event, tahimik lang silang dalawa ni Michael sa isang gilid ng ballroom. Tila dalawang taong nawawala sa gitna ng ingay at kislap ng mga ilaw. Ngunit sa kanilang puso natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga. Ang koneksyong nagsisimula ng umusbong na sa kabila ng lahat, sila'y nandyan pa rin para sa isa't isa. Nagsimula ng mga speeches at presentations, nahuli ni Clover ang sarili niyang iniisip ang misteryosong nagpadala ng damit. Sino kayang taong to? Posible bang isa sa mga empleyadong nakakaalam ng kanyang sitwasyon at nagmamagandang loob na bigyan siya ng ganitong klase ng regalo? Nang matapos ang mga speeches, nag-announce na ang host ng event na panahon na para magsimula ang pagsasayaw. Ang dance floor ay puno ng mga tao at tila lahat ng mga empleyado ay sabik na magpakitang gila sa kanilang mga steps. Hindi naman sanay si Clover sa ganitong klaseng okasyon kaya naman napagpasyahan niyang manatili na lamang sa gilid. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang humarap sa kanya si Michael at inalok ang kanyang kamay. May I have this dance? Nagulat naman si Clover, ngunit ramdam niyang pagkakilig sa kanyang puso. Bagamat nagdadalawang isip, kinuha niya ang kamay ni Michael. Sige na nga, mahinang sabi niya. Habang sumasayaw sila ay napansin naman ni Clover ang kakaibang tingin ni Michael sa kanya. Para bang merong isang bagay na nais ipahayag, ngunit pinipigilan. Hindi niya maiwasang magtaka, ngunit pinili niya mag-enjoy sa sandaling iyon. Pakiramdam niya nga ay nasa isang fairy tale siya, kung saan siya ang prinsesa at si Michael ang kanyang prinsipe. Matapos ang ilang sandali ng pagsasayaw, bumalik sila sa kanilang pwesto at muling naupo sa gilid ng ballroom. Habang nag-aayos ng kanyang damit, hindi naman napigilan ni Clover mapansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Michael. Para bang may iniisip ito, ngunit hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Michael, nagsimula si Clover. Kanina ka pa tahimik ka, may problema ba? Ngumiti naman si Michael, ngunit tila may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Wala naman, Clover. Naisip ko lang. Sana masaya ka ngayong gabi. Nakangiting tumango naman si Clover. Masaya naman. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin ha. Kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi na ako nagpunta rito. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Pareho silang may iniisip na mga bagay, ngunit tila walang may gustong magsimula ng usapan. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam nila ang koneksyon na lalong tumitibay sa pagitan nila. Sa kanilang pagbalik sa trabaho patapos ng party, hindi na nawala sa isipan ni Clover ang mga pangyayari noong gabi ng ball. Sino nga ba ang nagpadala ng damit sa kanya? At bakit parang may lihim si Michael na hindi niya malaman? Unti-unti, nahulog ang loob ni Clover sa mahiwagang mundo ng pag-ibig at misteryo na tila nag-uugnay sa kanilang dalawa ni Michael. Ngunit sa kabila ng lahat, ang isang bagay na malinaw, mayroon ng bagong chapter na nagsisimula sa kanilang buhay at ito ay puno ng mga tanong na kailangan pa nilang sagutin at mga damdamin na kailangan pa nilang tuklasin.
Ang mahalaga lamang ngayon ay sabay nila itong haharapin. Ang araw ay nagsimula ng parang karaniwan para kay Clover. Puno ng trabaho, usap-usapan ng mga empleyado at ang hindi maiwasang tensyon sa opisina. Ngunit sa likod ng mga dingding ng kumpanya, may nagbabadyang pagbabago na hindi naman inaasahan ni Clover, ni karamihan sa mga empleyado. Dumating sa kumpanya si Jill Cortez, isang spoiled brat mula sa isang napakayamang pamilya, ang pamilya Cortez, kilala sa mundo ng negosyo, at sila ang isa sa mga pinakamalapit na business partners ng Tan family, na may-ari naman ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Clover. Si Jill ay lumaki sa layaw at karangyaan, palibutan ng lahat ng bagay na kayang bilhin ng pera. Bawat nais niya ay agad na nasusunod at walang sino mang naglakas loob na magtanong o kumontra sa kanya. Si Jill ay ipinakilala bilang bagong representative ng Cortez family sa kumpanya at agad itong naging malaking usap-usapan. Hindi lamang dahil sa kanyang magandang mukha at marangyang damit, kundi dahil na rin sa kanyang relasyon sa Tan family, lalo na kay Michael. Bilang bahagi na matagal na ang usapan sa pagitan ng dalawang pamilya, si Jill ay nakatakdang mapangasawa ni Michael. Ang kanilang kasal ay ipinagkasundo ng kanilang mga magulang mula pa noong mga bata pa sila. Ngunit isang detalye na hindi pa alam ni Jill ay ang tunay na katauhan ni Michael. Hindi pa sila kailanman nagkita ni Michael dahil nga sa Amerika na nirahan na matagal ang binata at sa kasalukuyan ay nagpapanggap itong isang simpleng OJT sa kumpanya upang masubukan ang tunay na kalakaran dito bago siya tuluyang pumasok bilang CEO. Agad na pinasok ni Jill sa kumpanya bilang bagong executive, isang posisyon na nagbigay sa kanya ng higit na kapangyarihan. Unang araw pa nga lamang niya, nagdala na siya ng sarili niyang mga tauhan, isang personal assistant, stylist at sariling bodyguard. Sa kanyang pagdating, tila nagbago ang ere ng opisina at biglang naging mas malamig, mas mabigat na para bang lahat ng tao ay kailangang mag-ingat sa bawat kilos at salita. Si Jill naman ay hindi lang bastang naglakad at tila nagmarcha. Puno ng kumpiyansa ang aura ng isang taong sanay na sa pagsunod sa iba. "Good morning everyone," sabi ni Jill habang pumapasok sa opisina. Ang boses niya ay puno ng formalidad, ngunit may halong pagmamataas. Ang kanyang mga mata ay parang scan na tinitingnan ng bawat empleyado na madaanan niya. Para naghahanap ng anumang bagay na hindi ayon sa kanyang mga pamantayan. Nasa kanyang perpektong postura ang mga mamahaling alahas, mga diamond earrings, isang cartier necklace, at ilang bracelets na kumikislap sa bawat kilos niya. Kanyang damit ay isang designer piece na hindi mabibili ng mga ordinaryong empleyado sa kanilang 3 buwan sahod. Si Clover, na abala sa kanyang mga papeles, ay halos hindi naman napansin ang pagdating ni Jill hanggang sa ito ay tumigil sa harap ng kanyang mesa. Nakatingin sa kanya si Jill na para bang siya ay isang bagay na hindi kaaya-aya. "Ikaw, anong pangalan mo?" Mataray na tanong ni Jill kay Clover. Ang kanyang tinig ay para bang tinik na tumutusok sa damdamin ni Clover. "Clover po." Mahinang sagot naman ni Clover habang hindi naman mapigilang makaramdam ng kaba. Alam niya agad na hindi maganda ang dating ni Jill sa kanya. "Hindi bagay ang pangalan mo sa'yo. Dapat ka siguro palitan ng pangalan na mas bagay sa itsura mo." Biro pa ni Jill habang nakangiti ng sarkastiko. Ang mga empleyado sa paligid ay tahimik lang, nakatingin at nagmamasid sa kaganapan. Takot na magsalita o magreklamo. Bago pa man makasagot si Clover, bigla namang dumating si Michael na tahimik na nag-oobserba naman sa mga nangyayari. Hindi naman mapigilang mapansin ni Michael kung paanong tratuhin ni Jill ang mga tao sa paligid niya, lalo na si Clover. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niya magmanman muna at magmasid. Alam niyang bahagi ng kanyang tungkulin bilang tagapagmana ng Tan family na tingnan kung paanong makikitungo si Jill sa mga empleyado, lalo na sa mga hindi nakakaangat sa buhay. "Hi Michael," bati ni Jill. Sabay lapit sa kanya na para bang sila ay matagal nang magkakilala. Ngunit ang totoo, hindi pa sila nagkakakilala ni Michael. Hindi niya alam na ang OJT na kausap niya ay ang taong nakatakda niya palang pakasalan. Napansin naman ni Michael ang pabirong pamimintas ni Jill kay Clover at ramdam niya ang galit na kumukulo sa loob niya. Pero bilang isang taong sanay sa pagpapanggap, pinili niyang magpigil. "Hello Miss Jill,"
Bati niya pabalik. Pilit nang humingiti. How's the company po? It's fine, sabi naman ni Jill habang panay ang tingin kay Michael. Pero kailangan pang ayusin ang ilang bagay dito. For example, dapat siguro palitan na tong mga luma at pabagal na empleyado. Sabay tingin muli kay Clover na nagkunwaring hindi siya apektado sa mga salita ni Jill. Dahil sa sinabi niya ni Jill, lalong bumaba ang tingin ng ibang mga empleyado kay Clover. Para bang nagkaroon sila ng lisensyang maliitin palalo si Clover dahil sa ipinakita ni Jill na halimbawa. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Clover. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Pilit na pinipigilan ng luhang gustong kumawala. Nang dumating ang lunch break, sinadyang daanan ni Jill si Clover habang pauwi na ito. Where do you think you're going, Clover? Hindi ka ba sasabay sa amin sa isang magandang restaurant? Pabirong tanong ni Jill, ngunit alam ng lahat na iyon ay pandalait. Ngumiti lamang si Clover at marahang tumanggi. Sensya na pero may gagawin pa akong trabaho. Ha? Trabaho? Siguro nga iyon lang ang kaya mong gawin. Sabi ni Jill bago tumalikod. Sumama siya sa ibang mga executives na kasama niya mag-lunch sa isang 5-star restaurant habang si Clover ay nagpatuloy naman sa kanyang simpleng baon. Habang kumakain ng kanyang lunch, hindi naman mapigilan ni Clover ang maramdaman ng lungkot at pagkapahiya sa sarili. Alam niyang hindi siya mayaman, ngunit hindi niya inakala na magiging ganito kahirap ang pakikitungo ng mga tao sa kanya dahil lamang sa kanyang estado sa buhay. Hindi alam ni Clover na si Michael ay lihim siyang pinagmamasdan. Sa bawat pagkakataong may ginagawang masama si Jill, nagtatala si Michael sa kanyang kaisipan. Hindi niya maiwasang magduda kung ang isang tulad ni Jill ay ang tamang tao para sa kanya. Bagaman ito ang plano ng kanilang mga magulang, iba ang kanyang nararamdaman. Napansin niya kung gaanong kalayo ang pagkatao ni Jill mula kay Clover, na sa kabila ng lahat ng hirap ay nananatiling mabait at matatag. Isang araw, nagkaroon ng isang malaking meeting ang mga executives ng kumpanya at lahat ay abala sa paghahanda. Tulad ng dati, si Clover ay inutusan na namang mag-ayos ng mga papeles, habang si Jill naman ay busy sa pakikipag-usap sa mga kasamahan. Panay ang pakitang gilas ng kanyang mga bagong alahas. Habang naglalakad si Clover dala ang mga mahahalagang papeles, bigla namang tinawag siya ni Jill. Clover, ano ba't ang bagal-bagal mo? Pakibilisan nga ng kilos mo, nakakainis na. Napahiya pa si Clover sa harap ng mga tao, ngunit wala siyang magawa kundi sundin ang utos ni Jill. Habang tumatagal, mas nararamdaman ni Michael ang pagnanais na ipagtanggol si Clover. Ngunit alam niyang kailangan niya magtimpe para mapanatili ang kanyang lihim. Isang araw, habang palabas si Clover mula sa opisina, bigla naman siyang hinila ni Jill sa isang sulok. Alam mo ba kung sino ako, ha, Clover? Tanong ni Jill, habang ang mga mata ay tila nagsusukat. Opo, Ma'am Jill. Sagot naman ni Clover, hindi tumitingin sa mga mata ni Jill. Good. Then you should know that I am the next first lady of this company. Ako mapapangasawa ng susunod na CEO. At ikaw? Tumigil si Jill, tila ba may paghamon. Wala kang karapatan na pumantay sa akin, tandaan mo yan. Hindi naman alam ni Clover ang isasagot, kaya naman pinili na lang niyang manahimik. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Jill. Alam niyang walang laban ng isang katulad niya sa isang tulad ni Jill. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang kanyang dignidad at pagmamahal sa trabaho. Nang makaalis na si Jill, naramdaman naman ni Clover na may mga luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Hindi siya sanay na tratuhin ng ganoong kababa. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa kundi ang tiisin ito. Ngunit ang hindi niya alam, may isang taong lihim na nagmamasid sa kanya. Si Michael, na hindi matiis ang galit na nararamdaman para kay Jill. Sa huli, nakapagdesisyon si Michael na hindi niya nahahayaang magpatuloy pa ang ganitong uri ng pamamalakad sa kumpanya. Kahit pa ito ay magdudulot ng gulo sa kanyang pamilya, alam niyang kailangan niyang protektahan si Clover kahit na ito ay nangangahulugang pagbangga sa mga taong dapat niyang pakasalan. Habang papalapit ang gabi, bumalik si Michael sa kanyang opisina. Dala ang bigat ng mga desisyon na kailangan niyang gawin. Alam niya ang bawat takbang na gagawin niya mula ngayon ay maaaring magbago ng kanyang buhay at buhay ni Clover. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi niya papayagang masaktan pa si Clover. Hindi. Habang siya ay naririyan,
upang ipagtanggol ito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nagkaroon ng kapangyarihan si Jill sa loob ng kumpanya. Hindi lamang dahil sa kanyang posisyon bilang representative ng Cortez family, kundi dahil na rin sa kanyang impluensya at kakayahang magmanipula ng mga tao. Unti-unti niyang nakuha ang simpatsya ng ilang mga empleyado na tila ba sumasama sa kanya upang magkaroon ng proteksyon o benepisyo mula sa isang mayamang pamilya. Hindi nagtagal, nagkaroon si Jill ng mga tinatawag niyang galamay sa kumpanya. Mga empleyadong sabik na mapasama sa kanyang bilog. Sila ang nagsilbing mga matatenga ni Jill sa bawat sulok ng opisina. Halos lahat ng kilos at galaw ni Clover ay natututukan nila at ginagamit nila ito upang palalain ang buhay ni Clover. Sa bawat araw na nagdaan, parang nagiging mas matindi ang pang-aalipusta ni Jill kay Clover. Mula sa mga maliliit na patutsyada sa harap ng iba pang mga empleyado, hanggang sa mga direktang utos kay Clover na tila ba isa siyang alipin. Ang mga simpleng gawain na dati bahagi lamang ng kanyang trabaho, ngayon ay nagiging mga pagkakataon upang siya ay mapahiya. Mukhang malaki nang naipon mo utang, Clover. Sambit naman ay isa sa mga tauhan ni Jill habang nag-aayos ng mga papeles. Kasi mukhang hindi ka na nakakaangat sa trabaho. Siguro dapat mo isipin na lumipat na lang ng ibang kumpanya? Hayaan mo na yan. Sagot pa naman ng isa pa. Mukhang hindi naman tatagal ang mga kagaya niya rito eh. Mas bagay siguro siya sa mga trabahong hindi na kailangan ng utak. Masakit ang bawat salita. Ngunit wala namang magawa si Clover kundi tanggapin ito. Sanay na siya sa ganitong uri ng pagtrato. Alam niyang kahit na ano pa ang gawin niya, ang kanyang estado sa buhay ay magiging isang malaking hadlang upang tanggapin siya ng mga kasamahan. Pinipilit niyang magpatuloy kahit na ang bawat araw ay tila isang pagsubok na kailangang pagdaanan. Sa kabila ng lahat ng to, si Michael ay tahimik lamang na nagmamasid. Sa bawat pagkakataong nakikita niya si Jill at ang mga galamay nito na iniinsulto si Clover, lalong lumalaki ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit sa ngayon, wala siyang magawa. Hindi pa oras upang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Isang gabi, nagkaroon ng isang mahalagang family dinner ang pamilya ni Michael. Tila isang magarbong okasyon. Isinagawa ito sa isang mamahaling restaurant na kilala sa kanilang Thai cuisine. Kasama ni Michael ang kanyang mga magulang at naroon sila upang talakayin ang mga plano para sa kasal ni Michael kay Jill. Michael? Nagsimula si Mrs. Tan habang kumakain ng kanyang dessert. Ipinagkasundo namin ni Daddy mo na ipakasal ka kay Jill dahil naniniwala kami na ito ang pinakamabuting paraan upang mapanatili ang lakas ng ating negosyo. Pero naiintindihan namin na maaaring hindi ito madali para sa iyo, anak. Tumango naman si Mr. Tan, nakatingin ng diretso sa kanyang anak. Alam naming matagal ka sa Amerika at hindi mo pa talaga nakikilala si Jill. Hindi naman kami magagalit kung meron kang reservations tungkol sa kanya. Gusto namin na maging masaya ka, anak. Napatingin si Michael sa kanyang mga magulang. Mahal niya ang mga ito at ayaw niyang biguin ang kanilang mga plano. Ngunit sa kabilang banda, alam niya na hindi niya kayang magpanggap na walang malasakit sa mga bagay na nakita niya sa kumpanya, lalo na sa ginawa ni Jill kay Clover. Nakita ko na siya, Mom. Mahinang sabi naman ni Michael. At hindi ko sigurado kung kaya kong pakasalan siya. Nagkatingin na naman ang kanyang mga magulang. Tila nagulat sa pahayag ng kanilang anak. Bakit, anak? Tanong ni Mrs. Tan. Meron ba siyang nagawa na hindi mo nagustuhan? Huminga ng malalim si Michael bago sumagot. Nakikita ko kung paano niya tratuhin ang mga tao sa kumpanya. At hindi siya mabuting tao, Mom. Hindi ko matanggap na isang tao na nagpapanggap na mataas at makapangyarihan ay ganitong kababa ang pagdato sa iba. Tahimik naman na nakikinig ang mga magulang ni Michael. Si Mrs. Tan ay tila ba nag-alala habang iniisip ang kalagayan ng kanilang anak. Samantalang si Mr. Tan naman ay tila naging seryoso sa kanilang usapan. Michael, simula ni Mr. Tan. Alam naming mahirap ang kalagayan mo, pero tandaan mo, anak, na may pagkakataon ka pang magdesisyon para sa sarili mo. Hindi ka namin pipilitin. Kapag naipakilala ka na bilang official na CEO ng kumpanya, maaari kang magkaroon ng paraan upang magdesisyon kung paano mong gustong ituloy ang buhay mo.
Napaisip si Michael sa sinabi ng kanyang ama. Oo, at malaki ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Ngunit sa isang banda, may kapangyarihan din siyang baguhin ang mga bagay-bagay. Alam niya na may magagawa siya upang itama ang mali sa kumpanya at upang protektahan ang mga kagaya ni Clover. Pagkatapos ng dinner, naglakad-lakad si Michael na mag-isa. Sinubukan niyang pag-isipan ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Ang ipinagkasundong kasal, ang pagkakakilanlan niya kay Jill, at ang pang-aaping nararanasan ni Clover. Alam niyang hindi tama ang takbo ng mga bagay-bagay at hindi niya kayang palampasin ito. Sa kanyang pag-iisip, naaalala ni Michael ang mga oras na nakita niya si Clover na nagpapakatatag sa kabila ng lahat. Ang kanyang simpleng ngiti, ang kanyang pagtanggap sa bawat hirap, at ang kanyang walang kapantay na kabaitan sa kabila ng mga masasakit na salita. Alam ni Michael na hindi niya kayang hayaan si Jill na magpatuloy sa kanyang mga gawain. At higit sa lahat, hindi niya kayang ipagpatuloy ang pagkukunwari. Kinabukasan, bumalik si Michael sa kumpanya. Dala ang bagong resolusyon sa kanyang puso. Alam niyang malapit nang dumating ang araw na kailangan niyang gawin ang tamang hakbang. Isang hakbang na hindi lamang magliligtas kay Clover, kundi magpapakita rin ng kanyang tunay na pagkatao. Habang abala ang lahat sa kanilang trabaho, wala namang kamalay-malay ang mga empleyado sa mga plano ni Michael. Si Jill ay patuloy sa kanyang pagmamando at pagpapalaganap ng takot. Ngunit hindi niya alam na ang taong itinuturing niyang mababa at walang halaga ay ang mismong taong magpapasya sa kanyang kinabukasan. Sa oras na iyon, nagpatuloy si Clover sa kanyang trabaho. Hindi alam na sa likod ng bawat kilos ni Michael ay ang pagnanais sa protektahan siya. Ang araw ay nagpatuloy ng tila walang pagbabago. Ngunit sa ilalim ng matahimik na pangyayari, ang mga galamay ni Jill ay unti-unting nagiging malupit. Isang marangyang jewelry show ang inorganisa ng kumpanya bilang bahagi ng kanilang marketing campaign upang ipakita ang kanilang pinakabagong koleksyon. Ang engranding event na to ay ginanap sa isang ballroom hall ng kumpanya at imbitado ang mga kilalang personalidad sa mundo ng fashion at negosyo. Isa itong pagkakataon upang ipakita sa kumpanya ang kanilang pagiging prestiyoso at ang kalidad ng kanilang mga produkto. Isa sa mga itinalagang modelo para sa event ay si Jill dahil sa kanyang status bilang anak ng Cortez family at sa kanyang karangyaan. Natural lamang na siya ang unang pagkatiwalaan upang magdala ng pinakaprestiyosong piraso ng alahas sa runway. Laking tuwa naman ni Jill nang malamang siya ang magiging sentro ng atensyon sa gabing yun. Ngunit tulad ng anumang plano, may mga bagay na hindi inaasahang mangyayari. Sa mismong araw ng event, pagkaroon ng aberya, kulang ang bilang ng mga modelo na magsusuot sa alahas. Nagkagulo ang mga organizers at naghanap sila ng agarang solusyon. Sa gitna ng kalituhan, napatingin sila sa mga empleyado ng kumpanya na naroon upang tumulong sa pag-aayos ng event. Kailangan nilang makahanap ng isang tao na may kakayahan na tindig na kaya magdala ng mga alahas ng may dignidad at ganda. Agad na nakakuha ng atensyon ng isang organizer si Clover. Siya ay simple nakatayo sa gilid. Walang kamalay-malay sa paparating na pagkakataon. Sa kanyang mapagkumbabang postura at tikas na kagandahan, nakita ng organizer ang potensyal sa kanya. Ikaw, tawag ng organizer sabay turo kay Clover. Pwede ka bang mag-model para sa amin? Kailangan namin ng isa pang modelo at mukhang okay ka naman. Nagulat pa nga si Clover at hindi makapaniwala sa narinig. Ako po? Tanong niya. Tila ba nagdadalawang isip? Hindi niya alam kung tama bang tanggapin ang alok, lalo na't wala siyang karanasan sa pagmomodelo. Ngunit wala nang oras para magdalawang isip pa. Oo, ikaw! Magmadali ka't maghanda na. Kakailanganin ka namin sa runway. Pilit ng organizer, sabay ngiti upang maibsan ang kanyang kaba. Habang naghahanda si Clover, hindi naman nakaligtas sa mga pangyayari kay Jill. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkadismaya at selos nang malaman niyang magiging bahagi si Clover ng event. Hindi siya makapaniwala ng isang empleyado lang na madalas niyang inaapi ay magiging katapat niya sa runway. Pagdating ng oras ng palabas, nagsimula ng mga modelo na isa-isang lumabas.
suot ang mga marangyang alahas na ipinagmamalaki ng kumpanya. Si Jill sa kanyang nakamamanghang gown at kumikislap ng mga hikaw at kwentas ay naglalakad na may taas noo at kumpiyansa. Ngunit nang lumabas si Clover, tila huminto ang oras. Sa kanyang simpleng itim na damit na bumabagay sa kanyang malaporselanang balat, lumabas si Clover na parang isang diyosa. Ang bawat takbang niya sa runway ay puno ng grace at class, na tila ba ipinanganak siya para sa ganitong okasyon. Ang mga alahas sa kanyang suot ay lalong naging kapansin-pansin sapagkat napapaligiran ito ng kanyang natural na kagandahan. Lahat ng mga mata sa ballroom ay kaagad na napako kay Clover. Ang kanyang ningning ay tila nagdulot ng isang malalim na paghanga mula sa mga nanonood. Inilang basta nagdala ng alahas si Clover. Pinatunayan niya na kahit sa pinakasimpleng tao, may likas na kariktan na kayang tumumba sa kahit sinong mayamang katulad ni Jill. Habang naglalakad si Clover sa runway, ramdam niya ang kakaibang kasiyahan. Isang bagong pakiramdam ang sumibol sa kanyang puso. Ang pakiramdam na kahit minsan, napansin siya at hinangaan ng iba. Hindi dahil sa kanyang trabaho, kundi dahil sa kanyang sarili. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang tagumpay. Si Jill na naroon sa gilid ng stage ay hindi naman mapigilan ng kanyang galit. Nakita niya kung paanong napunta kay Clover ang lahat ng atensyon na dapat sana ay para sa kanya. Ang mga papuri, ang mga nakatutok na ilaw, at ang mga mata ng mga bisita, lahat ng ito ay para kay Clover at hindi para sa kanya. Sa gitna ng kanyang galit, sinimula ni Jill na magplot ng isang plano. Sa kanyang isip, hindi niya hahayaang manalo si Clover. Hindi siya papayag na ang isang tulad ni Clover ang makakuha ng lahat ng atensyon na dapat ay nasa kanya. Ngunit kahit ano pa man ang kanyang plano, hindi na maitatanggi ni Jill ang katotohanan. Sa gabing yon, si Clover ang tunay na reyna sa runway. Pagkatapos ng event, habang naglalakad pa uwi si Clover, natagpuan niya naman si Michael na naghihintay sa labas ng ballroom. Ngumiti si Michael sa kanya at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi ko alam na marunong ka rin palang mag-model. Biro pa ni Michael, ngunit may halong sinseridad sa kanyang tinig. Natawa naman si Clover kahit nahalata pa rin ang kilig sa kanyang mukha. Hindi ko nga rin alam pero sobrang saya ko, Michael. For the first time, naramdaman kong may halaga ako. Hindi ako inapi o inunsulto ng mga tao. Para ako nasa ibang mundo. Ang saya! Ang ganda ko! Lumapit naman si Michael kay Clover at hinawakan pang mga kamay nito. Alam mo ba, simula niya, matagal ko na nakikita ang halaga mo. Hindi mo kailangang maging modelo para mapansin yun. You are amazing, just the way you are, Clover. Nagkatinginan naman silang dalawa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Clover ang isang matinding damdamin na hindi niya may paliwanag. Para bang sa wakas, may isang tao na natunay na nakakaintindi at nagpapahalaga sa kanya. Samantalang si Jill naman nananatili sa loob ng ballroom. Hindi siya mapakali. Ang buong event na iyon ay dapat naging gabi niya. Ang gabi kung saan siya ang magiging sentro ng atensyon. Ngunit sa isang iglap, napunta kay Clover ang lahat ng iyon. Hindi niya naman mapigilan ang kanyang galit at pagkadismaya. At sa kanyang puso, nagbabadya ang isang paghihiganti. Ngunit sa kabila ng galit ni Jill, isa pang bagay ay naging malinaw kay Michael nung gabi yun. Habang pinagmamasdan niya si Clover, alam niyang nahulog na ang loob nito sa dalaga. Hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil na rin sa kanyang busilak na puso at katatagan. Naging malinaw sa kanya na si Clover ang babaeng gusto niyang makasama. Isang taong simple, ngunit puno ng pagmamahal at kabaitan. Sa gabing yon, habang patuloy ang pagdiriwang sa ballroom, nagsimula na rin pumasok sa isip ni Michael ang desisyon na kailangan niyang gawin. Alam niyang hindi magtatagal ay kailangang harapin niya na ang kanyang mga magulang at ang buong mundo. Hindi bilang isang simpleng intern, kundi bilang isang CEO ng kumpanya at bilang isang lalaking mayroong sariling mga desisyon at damdamin. At si Clover na tila walang kamalay-malay sa mga damdamin ni Michael ay patuloy lamang nang umingiti. Dala ang alaala ng gabing yon.
Isang gabi kung saan siya ang naging sentro ng atensyon kahit minsan lamang. Hindi naman makayanan ni Jill ang kanyang galit at inggit kay Clover. Sa loob ng kumpanya, siya ang sanay na nasusunod at binibigyang halaga. Ngunit simula nang dumating na si Clover, tila ba unti-unti na siyang nawawala sa sentro ng atensyon. At sa gabing yon, matapos masaksihan ng tagumpay ni Clover sa jewelry show, buo na ang kanyang loob. Kailangan niyang mapaalis si Clover sa kumpanya, kahit paanong mangyari. May kapangyarihan din siyang gawin yon bilang isang executive. Nagsimulang magplano si Jill at kasamang ilan sa kanyang mga galamay sa opisina, nag-umpisa silang magasik ng kasinungalingan. Nagpanggap silang nakakakita ng kakaibang kilos ni Clover. Imbento ng mga istoryang wala namang basihan. Ibinulong nilang mga ito sa mga tamang tao. Siniguro nilang kumalat ang chismis na nagnakaw si Clover ng alahas mula sa show. Kinabukasan, tinawag si Clover ng security department. Sinabihan siya na kailangan siyang imbestigahan dahil sa di umano'y pagkawala ng isang mahalagang piraso ng alahas na suot niya sa event. Nagulat naman si Clover at hindi makapaniwala sa mga paratang. Kahit anong paliwanag niya na wala siyang kinalaman dito, nananatiling malamig ang mga mata ng mga nag-iimbestiga sa kanya. Habang nagaganap ang investigasyon, patuloy ang paggalat ng chismis sa buong opisina. Lahat ay nag-uusap tungkol sa di umano'y pagnanakaw ni Clover. At tila lahat ay naniniwala na nagkasala siya. Totoo naman eh. You don't belong here. Mahirap ka na nga. Magnanakaw ka pa. Mataray na hiyaw ni Jill kay Clover na halos mapaluhod na lamang sa sahig habang nakikiusap na tigilan na ang ganoong pagmamaltrato sa kanya. Admit na kasi, magnanakaw kang bruha ka. Maluha-luha na nga si Clover habang paulit-ulit siyang umiiling. Hindi ho ako magnanakaw, wala ho akong nananakaw. Hindi ko ho magagawa yun. Wika pa ni Clover at halos habulin ng hininga sa kaiiyak. Napangisi si Jill at nilapitan pa si Clover habang dinuduro ito. You're a pathetic liar. Muling baliw pa ni Jill, sabay diin pa ng hintuturo sa ulo ni Clover. Magnanakaw ka, kaya dapat sa'yo matanggal at makulong. Tugtong pa ni Jill. Lalo namang kinabahan si Clover. Kung tatanggalin siya ay wala na siyang magagawa pa. Pero kung siya'y makukulong sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa, abay talaga namang para bang pagsasakluban na siya ng langit at lupa. Hindi ho ako magnanakaw. Please ho, wag naman. Naluluhat na uutal na pakiusap pa ni Clover. Security? Kunin niyo na yung babaeng yan at itapon na sa kulungan. Utos ni Jill sa mga security guard na nakaabang. Tatanggapin na sana ni Clover ang kanyang kapalaran. Nasa gitna ng kaguluhan ay isang otorisadong boses ang tumawag sa atensyon nilang lahat. That's enough! Utos ng isang lalaki. Dahil lalo pang magulat ang lahat ng empleyado at lalong-lalo na si Jill at Clover. I do not condone this treatment as the CEO of this company. Walang makapaniwala sa narinig. Napatigil ang lahat. Tila nagulat at hindi alam ang gagawin. Si Michael, ang simpleng intern na kanilang minamaliit at pinagsasamantalahan, ang siyang pinuno ng kumpanya. Isang mainit na bulong ang kumalat sa mga empleyado at ang pagkamangha ay bumalot sa silid. Hindi pa natatapos si Michael. Matagal na ako narito sa kumpanya upang obserbahan kung paano ang kalakaran dito. Mula sa pagmamaltrato kay Clover hanggang sa pagsuway sa mga alintuntunin ng kumpanya. I have seen them all. Nagpatuloy siya. I am disappointed in all of you. Hindi kayo maayos sa mga empleyado. Pagsaway pa ni Michael. Dumating na rin ang matandang si Mr. Tan, ang dating CEO ng kumpanya, upang sumuporta sa kanyang anak. Matagal na ako nag-step down bilang CEO, sabi naman ni Mr. Tan, habang tinatapik ang balikat ng kanyang anak. At ipinaubaya ko na ang lahat kay Michael upang makita niya ang tunay na kalakaran dito. Ngayon, oras na upang ituwid ang mga pagkakamali. Lalong lumalim ang pagkakagulat ni Jill. Hindi niya inakala na ang simpleng intern na si Michael ang mismong taong ipinagkasundo pala sa kanya para maging asawa niya. Ngayon, hindi lamang siya napahiya at naalis din ang lahat ng kanyang mga plano.
Mabilis siyang naisip ang kanyang pamilya at ang kanilang planong ipakasal siya kay Michael upang isalba sana ang kanilang reputasyon matapos lumabas ang isang malaking iskandalo sa Cortez family. Lumapit si Jill kay Michael, nagmamakaawa. Michael, oh my God, I did not know. Hindi ko alam na ikaw palang CEO. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Maaari pa ba tayong mag-usap tungkol sa kasal? Ngunit malamig na ang tugon ni Michael. Wala na magaganap na kasal, Jill. Hindi ko gugustuhin makipag-ugnayan sa isang taong walang respeto sa ibang tao. Lalo na sa mga katulad ni Clover, na wala namang ginawa kundi ang magtrabaho ng tapat. Lalong nabaon sa kahihiyan si Jill. Alam niyang wala nang pagbabalik ang lahat. Tumalikod siya, walang mukhang maihaharap sa mga tao sa paligid. Wala siyang nagawa kundi ang umalis ng tahimik, dala ang bigat ng kaniyang pagkatalo. Si Clover naman halos hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Michael, dama niya ang halo-halong emosyon ng galak, takot at ang pagkagulat. Hindi niya inaasahan na si Michael, ang lalaking kanyang tinuturing na kaibigan, ay ang CEO na inaabangan ng lahat. Pero bago pa man niya maproseso ang lahat, tumakbo siya palayo at hinahanap ang katahimikan upang mailabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Sinubukan ni Michael na habulan si Clover, ngunit bago pa man siya makalayo ay pinalibutan na siya ng mga empleyado ng kumpanya. Halos sabay-sabay silang nag-sorry sa kanya. Umaasang mapapatawad sila ni Michael sa kanilang mga nagawa. Please sir, patawarin niyo kami. Pakiusap ng isa sa mga empleyado. Hindi namin alam na kayo pala CEO. Sana'y huwag niyo kaming tanggalin. Sa kabila ng paghingi ng tawad ng empleyado, isang puso ni Michael ay nakatuon kay Clover. Alam niyang kailangan niyang mahanap ang dalaga at ipaliwanag ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, kailangan muna niyang harapin ang kanyang tungkulin bilang CEO. I am disappointed to all of you. Seryosong tugon ni Michael sa mga empleyado. At maghihintay ako ng tamang pagkakataon upang gumawa ng desisyon. Pero ngayon, I have better things to do. Sa kanyang isipan, si Clover ang laman ng bawat hakbang ni Michael. Si Clover ang dalagang nagsisilbing liwanag sa madilim na mundong ginagalawan niya. At kahit anong mangyari, gagawin niya ang lahat upang mapanatili ang dalagang iyon sa kanyang tabi. Tahimik na nakaupo si Michael sa kanyang opisina at pinagmamasa ng mga papeles na nasa harapan niya, ngunit walang iniintindi. Ang bigat ng balitang kanyang natanggap ay tila humihigop sa kanya palayo sa realidad. Nalaman niyang nag-resign na si Clover. At sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi niya mapigilang makaramdam ng lungkot sa panghihinayang. Nawala ang lahat ng sigla sa kanyang puso at tila may isang bagay na nawawala sa kanyang mundo. Kung wala na siya rito, paano na ako? Bulong ni Michael sa sarili. Naisip niyang nawala na siya ng pagkakataon na masabi kay Clover ang tunay na nararamdaman niya. Ang bawat alaala ng kanilang mga sandaling magkasama ay patuloy na bumabalik sa kanya. Ang mga tawa, ang mga pag-uusap, ang bawat sandaling nagpapalapit sa kanilang dalawa. Habang malalim naman ang kanyang iniisip, isang mahinang katok ang gumising sa kanyang pag-iisip. Sir, may dumating po na mail para sa inyo, sabi ng kanyang secretary habang inaabot ang isang maliit na sobre. Agad na kinuha ito ni Michael at ang mabasa niya ang pangalan ni Clover sa sulok, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hinugot niya ang papel mula sa loob at nagsimulang magbasa. Dear Michael, nagsimula ang liham. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa iyo. Salamat sa lahat ng oras. Sa lahat ng alaala na pinagsamahan natin. Sa maikling panahon, naramdaman kong may tunay na kaibigan ako sa loob ng kumpanyang to. Isang bagay na hindi ko inaasahan na makikita ako dito. Habang patuloy naman na binabasa ni Michael ang liham, nararamdaman niya ang bigat ng bawat pagsasalitang isinulat ni Clover. Nakikita niya ang pag-aalinlangan, pasasalamat at mga damdaming pilit na itinatago sa likod ng bawat linya. Alam ko nagulat ka nang malaman mong nag-resign na ako. Hindi rin ito naging madali para sa akin. Ngunit ramdam kong kailangan ko na itong gawin. Napakalayo na ng mundo natin sa isa't isa, Michael, at hindi ko kayang
magpanggap na kaya ko magpatuloy sa ganitong kalagayan. Napahinto naman si Michael sa kanyang pagbabasa. Ang liham na ito ay tila isang huling paalam. Isang pangako ng isang damdaming hindi na matutupad. Ngunit higit pa rito, ang sumunod na mga linya ang talagang tumagos sa kanyang puso. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko, Michael. Minahal kita. Hindi ko alam kung paano o kailan nagsimula. Ngunit alam kong ikaw ang laman ng damdamin ko. Ngunit hindi sapat ang pagmamahal na to para manatili ako. Kailangan kong bumalik sa lugar kung saan ako nararapat. Alam ko namang hindi ako pwede para sa'yo. Pero kahit ganun, salamat. Salamat, Michael. Salamat sa lahat. I will always remember what we did and what we had. Pumikit si Michael. Pilit na nilulunok ang buo ng kanyang damdamin. Alam niyang hindi niya kayang hayaang mawala si Clover ng ganun-ganun na lamang. Hindi niya kayang pabayaan ang isang bagay na napakahalaga sa kanya. Agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan, tinawag ang kanyang driver at ang mamadaling lumabas ng opisina. Ang tangi nasa isip niya lang ay humabol kay Clover bago pa tuluyang magbago ang lahat. Sa airport, Mano. Utos niya sa driver habang nagpupumilit na nagmadali. Nararamdaman niyang tila tumatakbo ang oras at ang bawat segundo ay mahalaga. Pagdating sa airport, sakto namang tinatawag ng fight ni Clover. Hindi naman alintana ni Michael ang mga tao. Nagmamadali siyang pumasok sa loob kahit na hinarangan pa siya ng security. Hindi kayo pwedeng pumasok dito, sabi ng guard. Ngunit bago pang makapagsalita si Michael, nakilala na siya ng isa pang guard. Hayaan niyo na, sir. Siya si Sir Michael Tan, CEO ng Treasures of Grace. Agad na ipinasok si Michael at halos tumakbo siya patungo sa gate. Sa kanyang pagdating, nakita niya si Clover na nakatayo sa linya. Naghihintay na tawagin ang kanyang pangalan. Hindi naman mapigilan ni Michael ang sariling huminga ng malalim bago siya lumapit. Clover! Tawag niya. At tila huminto ang lahat ng tao sa kanilang paligid. Nagulat pa nga si Clover na makita si Michael. Ngunit higit pa roon, naramdaman niyang tila bumalik ang lahat ng nararamdaman niya para dito. Michael? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Clover. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Hindi kita pwedeng hayaang umalis ng ganito lang. Sagot ni Michael, na halos hindi niya na mapigil ang sariling damdamin. Mahal kita, Clover. Hindi ko alam kung paano o kailan nagsimula. Pero alam kong hindi kita kayang pakawalan. Kung aalis ka man, sasama ako. Napatitig si Clover kay Michael. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang mga mata ni Michael ay puno ng sinseridad at pagmamahal. At doon niya naisip na tama ang lahat ng mga sinabi nito. Michael! Bulong ni Clover, ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Michael ang kanyang kamay. Will you be my girlfriend? Tanong ni Michael at tila ba tumigil ang buong paligid. Naghihintay ng kanyang sagot. Tangula mga tangi isinagot ni Clover, ngunit sapat na iyon upang iparating ang lahat ng damdamin niya. Agad namang hinila siya ni Michael papalapit at walang pag-aalinlangan na hinalikan siya sa harap ng maraming tao. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid nila at ang kilig at tuwa ay dama ng lahat ng naroon. Sa wakas, natagpuan na rin ni Michael at Clover ang kanilang daan patungo sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay nagsimula sa gitna ng isang napakagandang pagkakataon. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ni Clover at Michael, sa wakas ay dumating na rin ang araw na kanilang pinakahihintay, ang araw ng kanilang kasal. Isang napakagandang seremonya ang ginanap sa isang malaparaisong lugar na dinaluhan naman ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang araw na iyon ay puno ng pagmamahal at kaligayahan. Isang pagsasama ng dalawang pusong natagpuan ang kanilang daan patungo sa isa't isa. Hindi nagtagal ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan sa pagdating ng kambal na anak. Si Caleb at si Miley. Si Michael at Clover ay naging mapagmahal at responsableng mga magulang. At ang kanilang pamilya ay naging simbolo ng kaligayahan at tagumpay. Sa mga mata ng kanilang anak, nakita nila ang pagmamahalan na matagal na nilang ipinaglalaban.
Si Clover na ngayon ay yung First Lady na ng Treasures of Grace ay bumalik sa opisina bilang isang iginagalang na leader. Wala na ang mga araw ng pangmamaliit at pang-aapi. Sa halip, nakatanggap siya ng respeto at paganga mula sa lahat ng mga empleyado. Ang kumpanya ay nasa pinakamahusay na kalagayan nito. At syempre, nabigyan din ng maganda at komportabling buhay si Clover at ang kanyang pamilya. Isang araw, nagdesisyon si Clover at Michael na magbakasyon sa Hong Kong kasama ang kanilang mga anak. Sa isang marangyang hotel, nag-relax sila at nag-enjoy sa mga magagandang tanawin sa lungsod. Gabing yon, habang ang kanilang kambal ay himbing na natutulog sa kanilang silid, sina Clover at Michael ay nagkaroon ng sandaling kapayapaan at pagninilay-nilay sa kanilang nagdaang buhay. Sa loob ng kanilang suite, si Michael at Clover ay magkatabing nakahiga sa malambot na kama. Napapalibutan ng katahimikan ng gabi. Ang ilaw mula sa labas ng bintana ay naglalaro sa kanilang mga mukha habang nakatingin sila sa isa't isa. Hindi ko akalain na ganito magiging buhay natin. Wika ni Clover habang nakangiti. Hinahaplos ang pisngi ni Michael. Minsan parang panaginip lang lahat ng to. Hinawakan ni Michael ang kamay ni Clover at marahang hinalikan ito. It is a dream. A dream come true, my love. Lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin ay nagdala sa atin sa puntong to. At hindi ko ipagpapalit ang kahit ano para dito. Mahal na mahal ko kayo. Sumandal si Clover sa balikat ni Michael. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa dibdib nito. Naaalala ko pa nung unang araw na nagkita tayo. Akala ko noon, katulad ka rin ng ibang mga empleyado na mamaliit din ako. Ngunit hindi ko ay nakala na ikaw palang magiging pinakamahalaga sa buhay ko. Natawa na lang si Michael at niyakap si Clover ng mahigpit. At ako naman, hindi ko rin akalaing makikilala ko ang isang taong magpapabago ng buhay ko. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin, Clover. Thanks for bringing light into my life. Nagkatinginan silang dalawa. Puno ng pagmamahal ang kanilang mga mata. Ano sa palagay mo ang hinaharap para sa atin? Tanong pa ni Clover, bahagyang nag-aalala ngunit puno ng pag-asa. Hindi ko alam ang eksaktong mangyayari, sagot ni Michael. Habang hinahalikan ng noo ni Clover. Pero alam kong, hanggat magkasama tayo, kakayanin natin ang lahat. Magtutulungan tayo, aalagaan natin ang mga anak natin, at patuloy nating itataguyod ang lahat ng pangarap natin. Bago pa man sila makapagpatuloy, bumukas ang pinto ng kanilang silid. Tumakbo papasok ang kanilang kambal. Si Caleb ay may hawak na maliit na laruan habang si Miley naman ay may dalang teddy bear. Parehong nagtatatalo ng mga bata sa kama at si Clover at Michael ay puno ng tuwa sa kanilang ginagawa. Daddy, Mommy! Sigaw ng batang lalaki, can we sleep here? Natawa pa si Michael at Clover nang bigyan ng puwang ang mga anak sa kanilang kama. Siyempre naman, mga mahal ko, sagot ni Clover. Inilalapit ang mga anak sa kanya. Habang ang kanilang mga anak ay sumiksik pa sa pagitan nila, si Michael at Clover naman ay nagkatinginang muli. Alam na ang kanilang mga pangarap ay natupad na. Inilapit ni Michael ang kanyang mga labi kay Clover at hinalikan siya ng malalim at puno ng pagmamahal. Ang halik na iyon ay simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan, lahat ng kanilang nararamdaman, at lahat ng kanilang magiging hinaharap. Matapos ang halik, yumakap si Michael sa kanyang pamilya. Pinaligiran ng init at pagmamahal. Ang kanilang mga anak ay mahimbing na natutulog sa kanilang tabi. Habang si Michael at Clover naman ay nag-uusap pa rin ng tahimik tungkol sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Wala na ako ibang hihilingin pa. Bulong ni Clover habang sinusuklay ang mga daliri sa buhok ng kanilang anak. Ang pamilya natin ay buo at masaya na ako. Ako rin, sagot naman ni Michael na nakangiti rin. This is the start of something new for the both of us. Isang buhay na puno ng pagmamahalan, kaligayahan, at tagumpay. Sa gabing yon, natulog ang buong pamilya na may ngiti sa kanilang mga labi. Alam na ang kanilang hinaharap ay puno ng pag-asa at pagmamahalan. Wala nang makakapigil sa kanila. At ang kanilang kwento ay magpapatuloy na puno ng kaligayahan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!